Nalungkot si Annalyn sa mga pangyayaring iyon dahil nga ilang oras na ngang nawawala ang kanyang lolo. Kaya naman hindi na siya mapalagay, tinawagan na nga niya ang kanyang ina upang ipaalam ang tunay na nangyari sa kanyang lolo na ilang oras na nga itong naiwanan ng eroplano at ang suspetsa nga nila ay nawawala ito. At isang tao ang kanilang pinaghihinalaan, kundi ito nga ang si Moira. Hindi naman nag-disagree itong si Lynette dahil alam niya ang kakayahan ni Moira. At si Moira lang ang may matinding galit sa matanda, kaya hindi imposible ang kutob nitong si Annalyn. Bakit namang naikwento nga ni Lynette ang pangyayaring iyon sa kanyang asawa? Subalit mali na sinabihan niya ito sapagkat ang kanyang asawa ay kampi nga sa kanyang anak na si Zoe at si Moira. Galit na galit ito na sinugod naman itong si Annalyn at sinabihan si Annalyn na mali umano na pagbintangan ng kanyang anak na si Zoe lalo't wala umanong matibay na ebidensya. Ngunit sinagot siya ni Annalyn ng diretsahan na kung alam lang niya ang buong istorya ay hindi malabong pagbibintangan niya etong si Zoe at si Moira. Agad na umalis nga itong si Annalyn at iniwanan na nga itong si Doc Carlos sa sobrang inis niya. Wala din naman siyang ikinuwento tungkol kay Zoe. Ang sinabi lang niya sa kanyang ina ay ito ngang si Moira ang pinaghinanaan nila. Ngunit dahil naabutan nga ni Doc Carlos itong si Lendon at si Annalyn na pinag-uusapan nila itong si Zoe. Tala na real talk nga siya nitong si Lindon. Dito nga niya sinabi na may punto itong si Annalyn dahil alam nating lahat kung ano ang kakayahan nitong si Moira at si Zoe. At may history na nga sila na lagi nagkakamali at nakakagawa ng kasamaan. Kaya hindi imposible ang hinala nitong si Annalyn. Pumayag ang pulis na nagbantay kay Lolo Pepe nang alokin niya ito ng 10 million kapalit ng paglaya niya. Agad niya itong pinakawalan. Dali-dali niya itong pinakawalan. Nagmamadali sila. Subalit, nung makalabas na nga sila ng pintuan, ay akman namang darating itong si Valahadya. Kaya naman magiging palpak ang paglaya nitong si Lolo Pepe. Samantala, ilang oras ngang nagdadrive itong si Moira at hindi niya alam nakasunod nga itong sila RJ at itong si Giselle dahil hindi sila kumbinsado sa mga sinasabi nitong si Moira na wala siyang kinalaman. Nahahalata kasi ni RJ na nagsisinungaling ito kaya nilubayan na lang nila ito, ngunit nang makaalis ito ay agad na pinusundan sa kanilang driver. Nag-alala ng sobra itong si Giselle dahil nakarating na nga sila sa napakalayang lugar na probinsya. Kaya naman agad na nga siyang tumawag ng rescue ng kapulisan upang sundan sila sa kanilang kinalalagyan. Samantalang ito nga si RJ ay agad na lumabas ng kotse upang sundan kung nasaan nga itong si Moira. Nakita ni RJ ang kanyang ama na kasama nga nitong si Valahadya. Sa kasamaang palad, hindi nga tuluyang nakatakas dahil naabutan ni Valahadya. At sakto din namang dumating itong si Moira. Maya-maya pa nga ay andyan na ang mga pulis upang puntahan ang naturang ama. Hindi na nga nakatiis itong si RJ at pumasok na nga sa loob kasama ang kapulisan. Kaya namang nagmamadali itong si Valahadya habang bitbit-bitbit itong matanda. Liligtas pa nga kaya nila si Lolo Pepe o tuloy na nga itong kitla ng buhay nitong si Valahadya. Yan ang ating pakaabangan sa Abot Kamay na Pangarap. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much guys. God bless.